David, everyone. Ito na nga ang simula ng Disaster Awareness Month. At ngayon, nandito ako live sa Palad National High School, makakasama sa Mr. Galion, upang ipalam sa atin kung paano nga ba maging handa sa darating na sakuna. Ang magandang umaga sa iyo, Binibini Barret at sa ating mga handa. Mr. Galion, pwede mo pang ipaliwanag ang mga ba ang mga ito? Ito ay upang maging handa tayo at may kalakalan ang buhay ng bawat isa at kaligtasan. Dito pa rin ako ngayon dahil sa Palad National High School kasama sa Mr. Galion upang ipalam sa atin yung karatan na bahay. Kung sinabi ko tulad ng sinabi ko kanina, ito ay para sa may kalakalan natin ang kaligtasan kung sakaling mang mayroong biglang aksidente mangyari o sa unang dumating sa atin. Kita na natin dito may hindi na kailangan natin. Katulad ng alcohol, peroxide, na maaaring kung sakaling ang iyong kasama sa bahay o sa eskwelahan ay magkaroon ng bigyang hiwa, maaari natin siyang gamitin para hindi magkaroon ng infeksyon ng kanyang buhay. Kahapon na, kung ko ng bebe, dahil nagdala ko ng taas. Ako, ayan, sinusunod natin. Makita natin dito, Ito, ito yan ang gagamitin kung sakaling nung may bagong dumating. Maaari natin siya agad makuha para kung sakaling may kailangan lumilat, ay hindi tayo magagawa. Dito natin ang mga kanto. Dahil kung bigla kailangan palitan, minsan hindi natin inaasahan. Nabigyan na lang tayo sa sasahinan. Kaysa naman magpakiraman tayo pag silid agad, agad-agaran, madalian, hindi agad natin ito makukuhan. Magaling kumain ng malakan. Ako ng baratuan. Maaari natin siyang gamitin kung tayo ay nasa isang kapalitan. Lalo na dapat meron yung cellphone natin para sakali pa may dumating na bagyo, alam natin ang mangyayari. Sisiguraduhin natin yung battery full. Okay. Kailangan din natin magdala ng charger. Ito yung mga ito yung nalagay natin sa isang surveillance. Para may paglalas sa iyo, meron pa kakaiba. May dalawang kit tayo kailangan. Ang survival kit at ang first aid kit. Pag sinabi natin first aid kit, ito yung mga magagamit natin kung sakaling may injured ang ating mga biktima or Tulad na nangyari sa akin, oh, yes. Yan. Pero ang survival kit ay ang mga bagay na kailangan natin dalhin kung ang sakuna ay pamasalan. Siguraduhin natin ang dala natin mga ito, ang laman ng ating survival kit ay aabot sa 3 araw. Ano po ba mga may-advise yung Instagram sa ating manonood kung manihanda? Siguraduhin natin ang first kit at survival kit natin ay sa agaran makukuha agad. Huwag natin ang kaya pakalat-kalat ang mga ito sapagkat ang ating first aid kit ay merong maaaring lagay ng date, may sticker. So, kailangan natin yung itabi sa maayos. At hindi agad makukuha ng mga bata. Ang survival kit, ganun natin ito. Baka naman kasi itatabi mo to, pero expiration date pala ng mga anak. Buhay lang. O yun. Ibig sa mga pagbuhay ka ng matagal, mapapadali ka. So, check na ito tulad dito. Kailangan natin itong itabi at siguraduhin natin i-check natin ito. Baka naman kasi itatabi mo to, pero expiration date pala ng mga anak. Buhay lang. O yun. Ibig sa mga pagbuhay ka ng matagal, mapapadali ka. So, check natin ang mga expiration date. At i-check natin ito tuwing ika-6 na buwan or pwede mo siyang i-check ng every month para sigurado ka. Maraming salamat po ni Salvador. Napakinggan nga natin ang pahayag ni Salvador kung paano maging handa kung ano mang uri ng sakuna ang maging sa atin. Ngunit hindi katulad ng bagyo at kung ano mang uri ng sakuna, hindi natin alam kung kailan darating ang iyon. Kung sakali pang maramdaman natin ang pagyaling nito, ano ang gagawin mo? Kaya makakasama natin si Salvador Daracena, isang disaster expert para ipaalam sa atin kung ano maaari. Kung may gantong pangyayari, alam mo
ipapaliwanag ito ni Mrs. Salazar. Una, i-apply natin ang block cover and hold. Block cover and hold. Narito ang ating start upang i-demonstrate ang tamang block cover and hold. Una, ang block. Kalawa, cover. Katlo ay ang hold. Okay? Siguraduhin natin na hawak natin ang lamesa para hindi ito magalaw. Kailangan din natin maging mapamansar sa paligid. Okay, ito ba itong igayahin ang dapat mo? Okay, turo nga ako. Ganito po. Ang cover, and hold. So, siguraduhin natin maging mapamansar at siguraduhin natin nakakulot tayo, hawak tayo. Mahirap. At least maging ligtas tayo kung may mga falling objects man tayo na ano namang maaari natin gawin kung wala tayong anesa sa ating lead, aralan, or ng party. Una, didikit tayo sa pader. Para saan ko magiging sa pader? Para alam natin ang tamang daan palabas. Wala na pag-ground out, kailangan natin. Nung nakataka-brand po tayo. Habang palabas na ating so, Mr. Sen, ano nga ba ang magiging advice mo sa ating mananol? Kung tayo nasa loob ng ating bahay, mag-stay muna tayo sa loob. Iwasan natin ang mga pwedeng magkabog, gamit sa taas, at iwasan din natin ang mga bintana ng basahin. Kung tayo naman ay nasa labas ng ating tahanan, pumunta tayo sa open area. Iwasan natin ang mga poste, na pwedeng magkabog. Para sa aftershock. Kailangan natin mag-prepare kasi meron talagang aftershock na darating. Kailangan natin handa yung mga first aid kit, survival kit, mag-stay din tayo sa evacuation center na sinabi ng local government. Ilan sa mga sakunang nararanasan natin ngayon ay ang pagkasunog at ang pagbaha. At dahil nga disaster awareness month ngayon, narito pa rin sa akin lagi, sa Valyon upang magbigay ng mas strong kaalaman patungkol sa pangyayari ito. So, Ms. Pini sa Valyon, ano po ba ang mararapat natin gawin unang-una pag sakali dumating ang sunog? Kung sakali mang dumating ang sunog at may pagkakataon pa tayong tumawag ng bumbero, gawin na agad natin ito. Or kung sakali namang kaya nating patayin ang sunog, bakit hindi? Kumuha lang tayo ng timba, lagyan natin siya ng tubig, and then sabi agad natin ito. Paano po kung nakunin tayo sa loob ng bahay mo at saka nakapuno tayo ng usok doon? Anong gagawin natin? Yan! Magandang katanungan yan. Ang una natin gagawin, maghanap agad tayo ng tuwalya. Tapos, gawin natin basahin natin ito kung sakaling may pagkakataon pa. Para saan po? Para ito yung gagamitin natin pantakip sa ilong natin. Okay. Kasi ang madami na mamatay sa sunog dahil doon, sa usok. Sa makapal ng usok na kanilang malalakad. So, sa ganitong paraan, kahit pa paano, maiwasan natin yung pagkalakas ng usok na sobrang dumi. Pangalawa, kumuha tayo ng blanket. Para sa blanket. Kailangan natin ito upang makalabas tayo ng bahay. Ang gagawin natin dito, kuha tayo, babasahin natin. Para sigurado. Then, ibabalot natin siya sa buhay. Yan. So, yan, makakalabas tayo. Good. Alam mo ba, madaming nagkakamali ngayon. Kaya madaming namamalagay. Unang-una na dyan ay pagpasok nila sa bahay. Kasi maraming tubig. Yun ang akala nila eh. Akala nila, pag nakapasok sila doon, ligtas sila. Pero mali yun. Kasi, pag pumunta ka doon, maaari kang makulong. At hindi ka na talaga So, makakulong. importante rin may fire extinguisher ka sa... Yun. Paano kung wala? Kung wala, yun na yung dapat mong alalahanin. So, yun na nga, kailangan mo ng black type, ikaw na yung magliligtas sa sarili mo. At saka, pag ganitong may tunog, huwag natin hahayaang madala tayo ng emosyon natin. Panik. Huwag magpanik, kasi sobrang, mahirap kalabanin. Madami talaga mamamatay dito. Yun. So, kung sakali naman na nakalabas ka ng maayos,
At may mga ano na dyan, may mga bumbero, may mga tutulong na. Ang gawin na lang natin is stay tayo. Huwag na natin hayaang bumalik pa tayo dahil lang sa isang bagay na importante. Yung buhay natin naman yung ikasalalay mo. Hayaan muna natin antayin na sabihin ng mga expert kung pwede na tayong pumasok o hindi pa para sa ating kaligtasan. Okay? So, paano naman po pagkatapos ng tunog? Anong maaaring gawin? So yun, pagkatapos ng tunog, maaari tayong kung may alam kang merong kakilala mo or kamag-anak mo, tawagan pa ba sila para ma-inform. And minsan naman may mag-assist sa'yo upang pumunta sa evacuation center kung marami kayo. And then, So, paano naman po natin ito may iwasan? magandang tanong yan kasi sa awareness ngayon. So, kailangan natin iwasan ng unang-una yung mga bagay na katulad ng posporo, kandila, huwag natin hahayaang nakapalo niya kung saan. Oo, lalo na kung may bata. Oo, may bata yun. Kasi minsan yung mga likod, so kailangan ilayo, taas na lang natin siya. And pangalawa, huwag natin hahayaang nakabukas ang gatong natin. Nakakalimutan. Oo, nalimutin ako eh. Naku, alisin mo, baka mamaya, bahay mo na yung ano. Then, pangatlo, yung mga kuryente natin, i-check natin palagi. Bago umalis. Oo, yan. Bago umalis, huwag natin hayaang makaiwang bukas yan. Saka sa mga bata, bagbantayan natin sila dahil yun natin yan. Paano naman po kung binaha or pinasok na tayo ng baha? Tahanan natin. So, yan. Paano ba natin ito malalaman? Una, kailangan natin manood ng TV. So, titignan natin kung yung lugar ba natin kailangan ng lumikas or pwede pa. Kasi minsan, yung mga tao, ang sasabihin nung sa TV napanood na nila, pero hindi pa yung sila umaalis dahil ayaw nilang iwan yung bahay. Importante pa rin yung radyo. Oo, yung radyo, TV. Pag nawala na ng kuryente. Nako, kailangan yung share natin yung may mga extra tayo yung survival kit. So, para alam natin kung kailan tayo lilikas or kung saan. Ikalawa, antayin natin yung mga rescuer. Kasi sometimes merong pinapadala ang barangay upang magligtas sa atin. O, saka huwag na tayo maging makulit, hindi mo lang natin. Oo, sundin na lang natin sila. Oo, yan, tama yan. Ako lalo na pag may bagyo, madalas ang pagbaha. Hindi nila kayang maiwan yung bahay nila kahit alam nilang nila. Yan ang dahilan kung bakit madami namamatay sa pagbaha. Ayaw nilang iwan yung bahay nila kahit buhay na nakasalalay. So, pag ganito, pag alam natin tumataas ang baha, siguraduhin natin pupunta tayo sa mataas na lugar. Kung hindi na tayo kayang lumabas, huwag nang pilitin dahil masama ito. Kasi ang baha is minsan malakas ang umaago siya. Then, so para makaligtas, punta na lang tayo sa mataas na baha. Yan. Dali natin ang survival kit at ang first aid kit natin para sa kaligtasan natin. So, antayin natin ang mga rescuer na dumating. So, yun, pumunta tayo sa evacuation center at doon na lang natin antayin ang mga sasabi ng iba pang nakatata. Dahil nga, nalaman na natin ang lahat, kailangan na natin magpaalam. Sana may oras pa kasi bilang yung mga dahilan. Madami pa. So, paalam. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you hold me. I love the way you. I've had a long day, I just wanna relax. Don't have time for my friends, no time to chit chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is going